patay na ang asawa mo at may kasama siyang ibang babae. Isang pasabog na sumira sa tahimik na pagkakawanggawa ni Winona. Habang naglilingkod siya sa mga ulila, inililibing naman siya ng buhay ng sariling biyenan. Imbes na magmakaawa, pinunasan ni Winona ang kanyang luha. Rumuot ang galit sa kanyang dibdib. Oras na para bawiin ang sarili. Hanggang saan ang kayang sunugin ng isang babaeng wala nang isusuko? Aksidente ang nangyari, pero huwag kang magkakamaling umiyak, Winona. Patay na ang asawa mo at may kasama siyang ibang babae sa loob ng nasunog na kotse. Ikaw ang aako sa kahihiyang ito. Malinaw ba? Ang malamig at matalim na tinig ni Doña Celestina ay tila patalim na direktang tumarak sa dibdib ni Winona. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang kusina ng mga Montemayor. Kip-kip sa kanyang mga bisig ang isang malaking tray ng mainit na lugaw. Buong umaga niya itong niluto para sa mga mangingisdang nasalanta ng bagyo sa kabilang bayan. Ang kanyang mga daliring puno ng kalyo mula sa walang pagod na pagsisilbi sa pamilyang ito ay biglang nawalan ng pakiramdam. Bumagsak ang mabigat na tray sa makintab na marmol na sahig. Kumalat ang umuusok na sabaw sa kanyang mga paang nakayapak. Ngunit manhid na ang buong pagkatao ni Winona. Wala siyang naramdamang pisikal na hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang biglaang pagbara ng kanyang lalamunan. Tila may isang malamig na kamay na walang awang sumasakal sa kanyang hininga. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Masyadong malalim at nakakabigla ang sugat para mailabas ng ordinaryong pag-iyak. Nakatingin lamang siya sa nagkalat na butil ng bigas sa sahig. Tila ba sumasalamin sa wasak-wasak niyang pangarap. Unti-unti siyang lumuhod. Sa sobrang pagkalito ng kanyang isipan, sinubukan niyang pulutin ang mainit na lugaw gamit ang kanyang mga nanginginig na kamay. Kailangan niyang linisin ito. Kailangan niyang maging kapaki-pakinabang. Iyon lamang ang halaga niya sa bahay na ito. Subalit bago pa man niya matipon ang mga butil, isang matulis na sapatos ang tumapak sa kanyang mga daliri. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Mariing tanong ni Doña Celestina habang dinidiin ang pagtapak sa kamay ni Winona. Bukas na bukas, haharap ka sa mga reporter. Sasabihin mo na naging pabaya kang asawa, na ikaw ang dahilan kung bakit naghahanap ng aliw si Rafael sa labas. Kailangang manatiling malinis ang pangalan ng mga Montemayor. Naisip ni Winona ang lahat ng gabing hinintay niya si Rafael hanggang madaling araw. Ang mga pagkakataong ibinaba niya ang kanyang sariling dangal para lang pagsilbihan ang mga kaibigan nitong matapobre. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, Winona. Ang malambing ngunit nakakalasong boses ni Viviana ay pumailan lang sa silid. Lumapit ang kanyang hipag, nakahalukip-kip at nakangiti ng pagkalapad-lapad habang tinitingnan ang kaawa-awang kalagayan ng asawa ng kanyang kapatid. Kung hindi ka kinupkop ni Mama mula sa ampunan, baka namatay ka na sa gutom. This is the least you can do for us, sister-in-law. Bayaran mo ang utang na loob mo. Look at you. Palagi kang amoy sibuyas, amoy pawis, amoy kawanggawa. Wala kang kaklas-klas. Paano hindi maghahanap ng ibang babae si Kuya Rafael kung ganyan ang inuuwian niya araw-araw? Kinuha ni Doña Celestina ang mga litrato mula sa investigasyon ng pulisya at walang awang inihagis sa mukha ni Winona. Nagkalat ang mga larawan sa ibabaw ng natapong lugaw. Mga imahe ng isang sunog na sasakyan, isang relo na pamilyar kay Winona, at 2 bangkay na halos naging abo na. Ang bigat ng katotohanan ay tuluyan ng dumagan sa kanyang balikat. Asawa niya iyon, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Hindi ko po yata kaya. Mahinang bulong ni Winona, ang boses ay basag at halos hindi madinig. Kaya mo, dahil kung hindi, ipapasara ko ang bahay ampunan na yon at ipapatapon ko sa kalsada ang lahat ng mga batang tinutulungan mo. Banta ni Doña Celestina nang walang kurap. Bago pa man makasagot si Winona,
Hinawakan ng mahigpit ni Viviana ang kanyang braso at kinaladkad siya patungo sa madilim na bodega sa dulo ng pasilyo. Itinulak siya papasok na tila isang basurang walang silbi. Isang mabigat na pagpinid ng pinto ang naghiwalay kay Winona mula sa liwanag ng labas. Kasunod ang tunog ng pag-ikot ng susi. Naiwan siyang nag-iisa sa gitna ng malamig na dilim, kasama ang alikabok at mga lumang kasangkapan. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa malamig at sementadong sahig. Iniangat niya ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Sa gitna ng dilim, kinapa ng kanyang hinlalaki ang magaspang at kupas na singsing sa kanyang palasingtangan. Hindi niya ito kailanman hinubad, kahit noong mga gabing malamig ang trato sa kanya ni Rafael. Kahit sa mga panahong pakiramdam niya ay isa lamang siyang anino sa malaking mansyong ito. Tumingala siya sa tila kawalan. Pilit kinakapa sa hangin ang mukha ng asawang hindi man lang nag-iwan ng huling salita. Ganito mo ba talaga ako trinato, Rafael? Ang katanungang ito ay paulit-ulit na bumaon sa kanyang isipan habang nakabalot ang dilim. Isang tanong na walang kasagutan, tanging ang sunod-sunod na paghampas ng ulan sa bubong ng bodega ang sumagot sa kanyang tahimik na pagluluksa. Nagsimula ang lahat sa isang nakakapasong hapdi na tila unti-unting pumupunit sa bawat kalamnan ni Rafael. Iminulat niya ang kanyang mga mata, sinalubong ng isang malabong liwanag at ng nakasusulasok na amoy ng murang alkohol at kalawang. Hindi ito ang malambot niyang kama sa mansyon. Nakahiga siya sa isang matigas at manipis na kutsyon sa loob ng isang madilim at siksikang ward ng isang pampublikong ospital sa labas ng lungsod. Bumalik sa kanyang gunita ang mga huling sandali bago ang dilim, ang malamig na manibela na biglang ayaw ng lumingon. Ang pagtapak niya ng buong lakas sa preno na wala man lang naging epekto. Ang pakiramdam ng kawalan ng timbang habang ang kanyang sasakyan ay lumilipad pababa sa madilim na lawa ng Hartwick. May kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya palabas ng basag na bintana bago tuluyang lamunin ng tubig at apoy ang sasakyan. Isang himala na narito siya ngayon, humihinga kahit bawat paghugot ng hangin ay parang may nakatarak na patalim sa kanyang tadyang. Habang pilit niyang inaaninag ang mga mantsa sa kisame, nakarinig siya ng mga paang papalapit sa labas ng manipis na kurtina ng kanyang higaan. Kasunod nito ay ang isang pamilyar na boses ng lalaki. Mababa, nagmamadali, at puno ng tagumpay. Oh, tapos na ang trabaho. Wala na si Rafael. Wala nang sagabal sa plano natin, Viviana. Natigilan si Rafael. Halos tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Boses yun ni Dante, ang laging nakabuntot na negosyante na madalas imbitahin ng kanyang kapatid na si Viviana sa kanilang mga salo-salo. Malinis ang pagkakagawa. Patuloy ni Dante mula sa kabilang ibayo ng kurtina, tila nakikipag-usap sa telepono. Sunog na sunog ang sasakyan, pati yung bayarang babae na pinasakay natin sa passenger seat, hindi na makikilala. Akala yata ng pulisya, kabit yon ni Rafael. Mas pabor ito sa atin. Walang maghihinala na sinabotahe ang preno. Isang malamig na kilabot ang gumapang mula sa gulugod ni Rafael patungo sa kanyang utak. Ang kanyang sariling kapatid. Ang kapatid na binigyan niya ng lahat ng luho at kapangyarihan sa kumpanya, ang nagplano ng kanyang kamatayan. Biglang nagtagpi-tagpi sa kanyang isipan ang mga nakaraang buwan, ang pamimilit ni Viviana na baguhin ang kanyang insurance policy, ang mga lihim na tinginan nito at ni Dante, ang mga peking ngiti sa tuwing nagkakaharap sila sa hapagkainan. Naloko siya. Nagpaloko siya sa mga taong tinawag niyang pamilya. Kasabay ng pag-alis ng mga yabag ni Dante ay ang pagbukas naman ng isang lumang telebisyon sa dulo ng pasilyo ng ward. Umalingaw-ngaw ang boses ng isang sikat na reporter. Inuulat ang isang nagbabagang balita. Kahit nanlalabo ang paningin, pinilit ni Rafael na lumingon. Sa screen, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Celestina,
na nakadamit ng itim at pinupunasan ang mga peking luha gamit ang isang panyong seda. Isang malaking trahedya ito sa pamilya Montemayor, wika ng reporter. Ayon sa mga source na malapit sa pamilya, matagal nang hindi masaya ang yumaong negosyante sa piling ng kanyang asawa na si Winona Salvacion. Ang pabayang pamamalakad umano ng asawa sa kanilang tahanan ang nagtulak kay Ginoong Rafael na maghanap ng atensyon sa iba. Nahumantong sa malagim na aksidenteng ito kasama ang isang hindi pa nakikilalang babae. Parang piniga ang puso ni Rafael sa kanyang narinig. Winona, ang asawa niyang walang ibang ginawa kundi manahimik at magsilbi. Ang babaeng palagi niyang isinasantabi dahil mas pinaniwalaan niya ang mga kwento ng kanyang ina at kapatid na kesyo mukhang pera at tamad ito. Nakita ng kanyang isipan ang mukha ni Winona, maamo, pagod at palaging naghihintay sa kanya sa sala kahit madaling araw na siyang umuwi. At ngayon, ginagawa itong pain at panangga ng sarili niyang kadugo para pagtakpan ng isang pagpatay. Isang matinding galit at nakadudurog na pagsisisi ang sabay na sumabog sa dibdib ni Rafael. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumawag ng pulis para ipahuli sina Viviana at Dante. Ngunit agad siyang pinigilan ng sariling katinuan. Hawak ng mga Montemayor ang batas sa probinsyang ito. Kung malalaman nilang buhay siya, tiyak na tatapusin nila ang trabaho sa mismong ospital na ito bago pa man siya makapagsalita. Wala siyang kalaban-laban sa ngayon. Kailangan niyang maging isang anino. Dahan-dahan, sa kabila ng panlulumo ng kanyang buong katawan, pinilit ni Rafael na bumangon. Gumapang siya patungo sa maliit na banyo ng ward. Nanginginig ang kanyang mga tuhod nang humarap siya sa isang basag at madilaw na salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Puno ng gasgas at tuyong dugo ang kanyang mukha. Malayo sa imahe ng isang perpekto at makapangyarihang bilyonaryo. Sa basag na salaming iyon, tila namatay ang lumang Rafael na bulag sa katotohanan at arogante. Isang bagong Rafael ang isinilang, isang lalaking handang durugin ang sariling pag-akay at kayabangan para itama ang kanyang mga kasalanan. Ipinangako niya sa harap ng sariling refleksyon na magiging kalasag siya ng kanyang asawa mula sa mga halimaw na siya mismong nagpakain. Subalit isang katanungan ang biglang sumagi sa kanyang isipan, nag-iwan ng kakaibang kaba. Paano nalaman ni Dante ang eksaktong daan na dadaanan niya ng gabing iyon? Isa itong lihim na ruta patungo sa probinsya na siya lang at ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya ang nakakaalam. May iba pa bang kasabwat ang mga ito mula sa loob ng kanyang kumpanya? Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hinihingal at pinagpapawisan ng malamig, kinapa ni Rafael ang bintana. Sa loob ng maliit na banyo, binuksan niya ito at sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang doktor sa ward, dala ang chart ng pasyente upang suriin ang kalagayan ng lalaking dinala mula sa lawa. Ngunit isang bakanting kama at gusot-gusot na kumot lamang ang kanyang nadatnan. Tanging ang bukas na bintana at ang isang mahabang bakas ng dugo na gumagapang sa malamig na sahig ang nagpapatunay na may isang taong nagbuwis ng natitirang lakas upang tumakas sa dilim. Walang awang inihagis ng mga katulong ang mga lumang maleta at nangingitim na karton sa malamig na semento ng lumang bodega. Sa bawat pagbagsak ng kanyang mga kagamitan ay tila unti-unti ring dinudurog ang natitirang dignidad ni Winona. Nakatayo siya sa gilid, basang-basa ng ulan, habang pinagmamasdan ang kanyang hipag na si Viviana na nakapamaywang sa ilalim ng isang malaking payong. Huwag kayong mag-iwan ng kahit anong bakas ng babaeng yan sa loob ng main house. Mataray na utos ni Viviana. Ang boses ay puno ng pandidiri. Make sure everything is thoroughly sanitized. Hindi ko gustong maamoy ang pagiging cheap niya sa pamamahay ko. Diyan ka nababagay, Winona. Sa madilim at maalikabok na lugar kasama ng mga daga. Hindi sumagot si Winona. Nakayuko lamang siya habang yakap ang sarili
upang maibsan ang panginginig ng kanyang katawan sa lamig. Subalit ang tunay na kalbaryo ay hindi pa natatapos. Mula sa likuran ni Viviana ay lumitaw ang bulto ni Doña Celestina. May hawak na isang manipis na folder na balot sa plastik upang hindi mabasa ng ulan. Iniabot ng matanda ang isang mamahaling itim na ballpen kay Winona kasabay ng isang nakakalasong ngiti. Pirmahan mo ito, Winona. Ito ay isang formal na kasulatan na sumusuko ka sa anumang karapatan sa yaman ng asawa mo. Malumanay ngunit mariing wika ni Doña Celestina. Bilang kabayaran sa mga kahihiyang idinulot mo sa pamilya namin at sa pagtulak mo kay Rafael sa kamatayan, iyan ang tamang gawin. It's a waiver of inheritance. Wala kang makukuha ni isang sentimo. Umiling si Winona. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ma, wala po akong ginawang masama. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Wala na nga po si Rafael. Ang malumanay na mukha ni Doña Celestina ay biglang naging batong yelo. Lumapit siya at bumulong sa tainga ni Winona gamit ang boses na nanunuot sa buto. Pirmahan mo ito o bukas na bukas ay ipapabaklas ko ang lupang kinatitirikan ng ampunan ninyo. Ipapatapon ko sa kalsada ang mga batang tinuturing mong pamilya. Huwag mong kalimutan, Winona. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Binili ko ang katahimikan mo. Wala nang nagawa si Winona. Ang banta sa mga inosenteng bata ay isang patalim na direktang nakatutok sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang ballpen. Sa ilalim ng madilim na langit, isinulat niya ang kanyang pangalan. Tinatanggap ang sumpa ng pagiging isang palaboy sa sariling tahanan. Kinuha ni Doña Celestina ang papel at tinalikuran siya nang walang kahit anong bakas ng awa. Sa kabilang dako, sa labas ng matataas na pader ng mansyon, isang anino ang nagmamasid. Si Rafael, nakasuot ng itim na hoodie na basang-basa na ng ulan, ay nagkukubli sa likod ng mga malalagong halaman. Lihim siyang nakapasok sa bakuran. Napadaan siya sa kulungan ng malaking asong bantay ng pamilya. Ang mabagsik na aso ay naglabas lamang ng isang mahinang ungol, tila nakakaramdam ng isang pamilyar at nakapanatag na presensya sa kabila ng amoy ng ulan at dugo. At hindi na ito gumawa pa ng ingay na makakapukaw ng atensyon. Gumapang si Rafael patungo sa gilid ng lumang bodega. Sa pamamagitan ng maliit na puwang sa pagitan ng mga nabulok na tabla, tinitigan niya ang asawa. Ang liwanag sa loob ay nagmumula lamang sa isang nanginginig at manipis na bumbilya. Nakita niya si Winona na nakaupo sa sahig, pinalilibutan ng kanyang mga kalat na gamit. Walang luha ng galit, walang pagwawala. Sa halip, maingat nitong hinugot mula sa isang kahon ang isang lumang polo shirt, ang paboritong asul na damit ni Rafael na madalas nitong isuot noong nagsisimula pa lamang sila. Idinikit ni Winona ang damit sa kanyang mukha. Pilit nilalanghap ang natitirang amoy ng lalaking mahal na mahal niya. At doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, unti-unting nanginig ang kanyang mga balikat. Umiyak siya ng walang tinig, isang pagluluksa na napakabigat, ngunit piniling kimkimin. Ang patak ng tubig mula sa butas na bubong ay walang tigil na bumabagsak sa loob ng bodega. Nang makita ni Winona na papatak na ang tubig sa isang nakabalot na picture frame na naglalaman ng larawan nilang mag-asawa, mabilis siyang gumalaw. Itinapat niya ang kanyang sariling likod sa tumutulong tubig. Ginamit ang kanyang sariling katawan bilang kalasag upang hindi mabasa at masira ang tanging alaala ng nakangiting mukha ni Rafael. Sa labas ng bintana, naramdaman ni Rafael ang pagkadurog ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga luha ay sumabay sa pag-agos ng ulan sa kanyang sugatang mukha. Ang babaeng pinagbintangan ng kanyang ina na pabaya, ang babaeng tinawag ng kanyang kapatid na mukhang pera, ay naririto. Ginagawang kalasag ang sarili para lamang maprotektahan ang litrato ng asawang walang ginawa, kundi saktan siya. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding pandidiri sa kanyang sarili. Napakabulag niya.
Napakawalang kwenta niyang asawa. Isinandal ni Rafael ang kanyang ulo sa basang kahoy, mariing kinakagat ang kanyang labi upang pigilan ang isang humihikbing pag-iyak. Ipinangako niya sa sandaling iyon na babayaran niya ng 1,000 beses ang bawat patak ng luha ni Winona. Biglang namatay ang manipis na bumbilya sa loob ng bodega na nag-iwan ng kumpletong kadiliman sa paligid. Natigilan si Winona sa kanyang pag-iyak. Sa gitna ng malamig at tahimik na silid, naramdaman niya ang isang banayad na pagbabago sa hangin. Isang pamilyar na init ang lumingkis sa kanyang likuran. Kasunod ang isang mahina at malalim na paghinga na tumama sa kanyang batok. Iminulat ni Winona ang kanyang mga mata kasabay ng pagtama ng malamig na hangin ng umaga sa kanyang pisngi. Nakahiga pa rin siya sa matigas na sahig ng bodega, ngunit may isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi siya nilalamig. Nang ibaba niya ang kanyang paningin, napansin niya ang isang makapal at malambot na kumot na nakabalot sa kanyang buong katawan. Isang kumot na hindi niya kailanman inilabas mula sa mga kahon kagabi. Pilit niyang inalala kung paano ito napunta sa kanya, ngunit ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang gunita ng isang pamilyar na init at isang mahinang paghinga sa kanyang batok bago siya tuluyang nakatulog sa pagod. Bumangon siya ng dahan-dahan. Sa ibabaw ng isang lumang kahoy na kahon sa kanyang tabi, may nakapatong na isang mangkok ng malamig na lugaw. Ngunit ang kumuha ng kanyang buong atensyon ay ang maliit at tupi-tuping papel na nakapailalim sa mangkok. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang dahan-dahan niya itong hugutin at buklatin. Bumungad sa kanya ang isang pamilyar na sulat kamay gamit ang itim na tinta. Mga letrang madiin ang pagkakasulat, ngunit maayos at tuwid. Huwag kang pumirma, hindi ito aksidente. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Halos tumalon ang puso niya palabas ng kanyang dibdib. Ang paraan ng pag-ikot ng letrang R at ang diin sa dulo ng bawat salita. Kilalang kilala niya ito. 1,000 beses niya itong nakita sa mga love letter na natanggap niya noong nililigawan pa lamang siya ni Rafael. Imposible, patay na ang asawa niya. Nakita niya ang mga litrato, ngunit bakit tila bumalik mula sa hukay ang kamay na sumulat nito? Sa sobrang pagkalito at takot na baka nananaginip lamang siya, mabilis siyang naghalungkat sa mga inihagis na gamit kagabi. Binuksan niya ang isang lumang maleta at hinanap ang mga nakatagong notebook at kontrata ni Rafael upang ikumpara ang pirma. Halos itapon niya ang mga damit sa sahig sa pagmamadali. Subalit hindi pa man niya nahahanap ang hinahanap na dokumento, isang marahas na pagtulak sa lumang pinto ang sumira sa katahimikan ng bodega. Pumasok si Viviana, nakasuot ng eleganteng silk robe, habang umiikot ang mga mata sa kalat na ginawa ni Winona. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Matinis at mapangutyang tanong ni Viviana habang humahakbang papalapit. Agad niyang hinablot ang mga notebook at lumang papeles mula sa mga kamay ni Winona. Naghahanap ka ba ng mga nakatagong pera o bank accounts ng Kuya Rafael? Oh please Winona, stop acting like a desperate beggar. Wala nang naiwan para sa'yo. Itinago ni Winona ang kanyang nanginginig na kanang kamay sa kanyang likuran, kung saan nakakuyom ang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng mensahe. Ibalik mo sa akin yan, Viviana. Mga personal na gamit yan ng asawa ko. Ex-husband, darling. At dahil pinirmahan mo na ang waiver kagabi, pag-aari na ng mga Montemayor ang lahat ng naiwan niya. Nakangising tugon ng hipag bago ipasa ang mga papeles sa isang katulong na nakasunod sa kanya. Sunugin niyo ang mga basurang ito. Nakakadiri. Nang tuluyang makalabas si Viviana at ang sumusunod nitong katulong, naiwang nakatayo si Winona sa gitna ng silid. Pilit pinapakalma ang mabilis na pag-alon ng kanyang hininga. Nang masigurong nag-iisa na siya, maingat niyang ibinuka ang kanyang palad. Tinitigan niyang muli ang papel. Isang kislap ng pag-asa ang unti-unting sumisiklab sa kanyang mga mata.
Dahan-dahan niyang isiningit ang nakatuping papel sa loob ng kanyang damit. Idinikit ng maigi sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso. Pakiramdam niya, iyon ang pinakamahalagang kayamanan na kailangan niyang protektahan gamit ang kanyang sariling buhay. Kalaunan ay pumasok ang matandang katulong na si Teresa upang magdala ng walis at basahan. Habang naglilinis sa gilid, napansin ni Winona na nanginginig ang mga kamay ng matanda. Hindi magawang tumingin ng diretso ni Teresa sa kanyang mga mata, at tuwing magtatama ang kanilang paningin ay agad itong nag-iiwas na tila may daladalang napakabigat na kasalanan. May alam ba si Teresa sa mga nangyayari? Ano ang pilit na itinatago ng matandang katulong sa likod ng kanyang malulungkot at takot na mga mata? Lumipas ang mga oras at muling nilamon ng dilim ang buong mansyon. Nakaupo si Winona sa isang sulok ng bodega, yakap ang mga tuhod habang pilit inuunawa ang mga nangyari ngayong araw. Ang kumot, ang mensahe, ang kilos ni Teresa. Sa gitna ng malalim at tahimik na gabi, isang biglaang panginginig ang nagmula sa bulsa ng kanyang lumang palda. Kinapa niya ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nanginginig ang mga daliri nang buksan niya ito. Pakinggan mo ang recording na ito, asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Winona habang nakatitig sa screen. Wala siyang kakayahang huminga. Ang tanging nagbibigay ng hugis sa madilim na silid ay ang patay-sinding liwanag mula sa screen ng kanyang telepono. Nanginginig ang mga daliri ni Winona nang pindutin niya ang play button sa screen ng kanyang telepono. Mula sa maliit na speaker ay umalingaw-ngaw ang isang pamilyar at matalim na boses ng babae. Kasunod ang isang mababang tinig ng lalaki. Kinilala agad ng kanyang pandinig ang mga ito. Si Viviana at ang negosyanteng si Dante. Nagtatalo sila hindi tungkol sa negosyo, kundi kung paano nila paghahatian ang malaking pera mula sa life insurance ni Rafael. Malinaw at walang pag-aalinlangan nilang pinag-uusapan kung gaano kadali nilang napaikot ang lahat, kung paanong ang aksidente ay isang perpektong ilusyon na ginawa ng kanilang mga kamay. Tila binuhusan ng yelo ang buong pagkatao ni Winona. Ang mga taong pinagsilbihan niya ng buong katapatan ay hindi lamang mapagmataas. Sila ay mga halimaw na kayang pumatay sa sarili nilang kadugo para sa kapangyarihan. Rumuot ang matinding galit sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang wala siyang laban kung magpapadalos-dalos siya. Kailangan niyang maging matalino at mapanuri. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagiging isang sunod-sunurang anino upang hindi sila maghinala habang naghahanap siya ng mas matibay na ebidensya. Ibinaba niya ang telepono at pinahid ang kanyang mga luha. Naghahanda para sa isang mapanganib na laro ng pagpapanggap. Kinabukasan ng gabi, bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Viviana na may dalang isang baso ng mainit na gatas. Ang mukha ay may nakaplastik na ngiti ng pag-aalala. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng lumang kahon malapit sa higaan ni Winona. Sinabihan niya ang kanyang hipag na inumin ito upang makatulog ng maayos at makalimutan ang mga nagdaang pighati. Pagkalabas ni Viviana, tinitigan lamang ni Winona ang baso. May kung anong babala ang bumubulong sa kanyang isipan. Sa sobrang pagod ng kanyang isip at katawan, hindi na niya nagawang abutin ito at tuluyan siyang nakatulog na yakap ang kanyang mga tuhod. Sa isang madilim at lihim na silid sa labas ng mansyon, nakatitig si Rafael sa liwanag ng isang computer monitor. Nagawa niyang pasukin ang lumang security camera sa kusina ng mga Montemayor. Puno ng puot ang kanyang mga mata nang mapanood niya kung paano dinurog ni Viviana ang ilang malalakas na sleeping pills at inihalo sa gatas na ibinigay nito kay Winona. Ang mismong kapatid niya ay unti-unting nilalason ang katinuan ng kanyang asawa upang gawin itong isang manikang madaling makontrol. Hindi niya mapapayagang mangyari ito. Sa ilalim ng malalim na gabi, muling gumapang si Rafael patungo sa mansyon. Isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan
habang papalapit sa likurang bakuran. Ang malaking gate na bakal na laging mahigpit na nakakandado ay bahagyang nakaawang, tila sinadyang iwang bukas ng kung sino mula sa loob upang padaliin ang kanyang pagpasok. Wala siyang panahong mag-isip kung sino ang kanyang lihim na kakampi. Mabilis at walang ingay siyang pumasok sa bodega. Nadatnan niyang mahimbing na natutulog si Winona, bahagyang nanginginig sa lamig ng gabi. Ang baso ng gatas na may lason ay nananatiling hindi nagagalaw sa ibabaw ng kahon. Kinuha ito ni Rafael at itinapon ang laman sa isang madilim na siwang sa sahig, bago pinalitan ito ng malinis na tubig mula sa kanyang dalang bote. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kanyang asawa. Pinagmasdan niya ang nakapikit nitong mga mata na namamaga pa rin mula sa pag-iyak. Isang matinding pag-ibig at pagsisisi ang umapaw sa dibdib ni Rafael. Inilapit niya ang kanyang mukha at marahang dumampi ang kanyang mga labi sa noo ni Winona. Isang halik na napakalambing, puno ng paghingi ng tawad at isang tahimik na pangako ng walang hanggang pag-iingat. Bago siya umalis, inilapag niya ang isang sariwang bulaklak ng sampagita sa tabi ng una nito, isang puting simbolo ng pag-asa at ng kanyang lihim na presensya. Kinaumagahan, muling nagtungo si Viviana sa bodega. Inaasahang madadatnan ang isang lutang at nanghihinang Winona na madali niyang mauutusan. Ngunit pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Nakaupo si Winona ng tuwid, maaliwalas ang mukha at ganap na gising. Sa pagitan ng mga daliri ng kanyang hipag ay marahan itong iniikot ang isang dalisay at puting bulaklak ng sampagita. Inangat ni Winona ang kanyang paningin. Wala na ang takot at awa sa sarili sa kanyang mga mata. Sa halip, gumuhit ang isang matalim at hindi mababasang ngiti sa kanyang mga labi. Masarap ang gatas kagabi, Viviana. Habang abala si Winona sa pagwawalis ng mga tuyong dahon sa likod ng mansyon, napansin niya ang isang maliit na bultong nagtatago sa likod ng malaking puno ng mangga. Si Wesley, ang 10 taong gulang na anak ng matandang katulong na si Teresa, ay patingin-tingin sa paligid na tila may iniiwasang tao. Dahan-dahang lumapit ang bata kay Winona at may inipit na isang malamig at matigas na bagay sa kanyang palad. Pagtingin niya, isa itong kalahati ng isang basag at kakaibang susi. Nanginginig ang boses ni Wesley nang magsalita ito sa halos pabulong na tono. Ikinuwento ng bata na noong gabi bago mamatay si Kuya Rafael, nakita niya itong may kausap na isang lalaking hindi pamilyar. May dalang mga gamit pang mekaniko at nagbubutinting sa ilalim ng sasakyan ng kanyang asawa. Ang susing ibinigay niya ay napulot niya malapit sa garahe kinabukasan. Bago pa man makapagtanong ng karagdagang detalye si Winona, isang malaking kamay ang biglang sumunggab sa kwelyo ng bata mula sa likuran. Si Dante. Nanlilisik ang mga mata ng negosyante habang walang awang iniangat si Wesley sa hangin. Dahilan upang maghabol ng hininga ang kaawa-awang bata at mamutla sa takot. "You little rat! Kanina pa kita napapansin na paligid-ligid. Itatapon kita sa lawa kapag hindi ka tumigil sa pag-iimbento ng kwento." Mariin at masamang banta ni Dante habang hinihigpitan ng pagkakahawak sa bata. Nawala ang lahat ng takot ni Winona nang makita ang pamumutla ni Wesley. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ang isang makapal na piraso ng kahoy na ginagamit sa paggawa ng bakod at buong lakas itong inihampas sa likod ng lalaki. Napadaing si Dante sa matinding sakit at nabitawan ng bata. Sa unang pagkakataon, tumayo si Winona ng tuwid at matapang sa harap ng isang taong nang-aapi sa kanya, handang mamatay para lamang protektahan ang isang inosente. Ngunit ang kanyang tapang ay mabilis na ginantimpalaan ng kalupitan. Dumating si Doña Celestina mula sa hardin at nasaksihan ang eksena. Walang tanong-tanong, lumapit ang matanda at nag-iwan ng isang napakalakas na sampal sa pisngi ni Winona na nagpabagsak sa kanya sa damuhan.
Wala kang utang na loob. You're bringing violence into my house. Sigaw ng biyanan. Pinaparatangan siyang isang bayolenteng babae na walang ginawa kundi magdala ng gulo sa kanilang tahimik na pamamahay habang si Dante ay mabilis na nagpanggap na siya ang biktima ng biglaang pag-atake at hinihimas ang kanyang likuran. Imbes na hawakan ang kanyang namamagang pisngi o ipagtanggol ang sarili, gumapang si Winona palapit kay Wesley. Niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig at umiiyak na bata. Ibinaon ang mukha nito sa kanyang dibdib upang hindi makita ang puot sa mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ibinulong niya sa tainga nito ang isang matibay na pangako. Ate will protect you kahit anong mangyari. Nang hapon ding iyon, bilang parusa sa naganap na gulo, inutusan si Winona na maglinis ng buong library ng mansyon nang walang kahit anong tulong. Habang pinupunasan ng alikabok sa mga lumang libro at pinipigilan ang pananakit ng kanyang pisngi, hindi mawala sa kanyang isipan ang munting susi na ibinigay ng bata. Para saan kaya ito? Bakit ito napakahalaga? Nang ilipat niya ang isang malaking nakasabit na painting ng pamilya Montemayor upang linisin ang likuran nito, tumambad sa kanya ang isang malamig na pader na bakal. Isa itong nakatagong vault sa dingding na hindi nakikita ng sinuman. May isang maliit na siwang ng kandado rito na hindi pangkaraniwan at tila tumutugma sa hugis ng hawak niyang bagay. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang ilabas niya ang basag na susi mula sa kanyang bulsa. Ipinasok niya ito sa butas at bahagyang inikot ang kanyang pulso. Umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ang isang mahina, ngunit malinaw na paggalaw ng bakal, tanda na bumukas ang kandado. Dahan-dahang hinila ni Winona ang mabigat na pintong bakal ng nakatagong vault. Sa tulong ng malamig at maputlang liwanag na nagmumula sa bintana, bumungad sa kanya ang mga patong-patong na papeles at makakapal na folder. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso habang hinahalungkat ang mga dokumento, hanggang sa mahawakan niya ang isang itim na folder na may tatak ng isang kilalang insurance company. Binuksan niya ito at maingat na binasa ang bawat pahina. Tumambad sa kanya ang isang kasulatan na naglilipat ng milyon-milyong pisong benepisyo ng life insurance ni Rafael. Mula sa kanyang pangalan, binura ito at pinalitan ng pangalan ni Viviana Montemayor bilang kaisa-isang tagapagmana sakaling mamatay ang asawa. Sa ibaba nito ay ang pirma ni Rafael, ngunit kahit sa gitna ng kaba ay napansin ni Winona ang kaunting panginginig at maling kurba ng tinta. Hindi ito ang kamay ng kanyang asawa. Isa itong huwad na pirma. Nanginginig ang mga kamay ni Winona habang marahang hinihimas ang pekeng liham. May mabigat na kirot na dumaan sa kanyang dibdib, ngunit hindi na iyon dahil sa sariling kalungkutan. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang natitira niyang pag-asang may kabutihan pang matatagpuan sa pamilyang ito. Napagtanto niyang handa silang isakripisyo ang kahit sino para lamang sa pera at pansariling interes. Huminga siya ng malalim at pinigil ang pag-agos ng luha. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at isa-isang kinuhanan ng larawan ang bawat pahina ng dokumento. Alam niyang mahalaga ang mga ebidensyang ito. Ito ang maaaring magbukas ng daan upang mailantad ang katotohanan at maibigay ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanyang asawang inakala ng lahat na wala na. Subalit habang ibinabalik niya ang folder, isang lumang litrato ang nahulog mula sa mga pahina nito. Pinulot ito ni Winona at halos matigil ang kanyang paghinga. Sa kupas na larawang yon, nakatayo ang kanyang namayapang ina sa harap ng mismong ampunan kung saan siya lumaki. Ngunit ang nakakapagtaka, karga-karga ng kanyang ina ang isang batang babae na nakasuot ng mamahaling damit. Isang batang ang muka ay walang pag-aalinlangang pag-aari ni Viviana. Bakit narito ang litratong ito? Anong madilim na koneksyon mayroon ang kanyang ina sa pamilyang nagpapahirap sa kanya ngayon? Bago pa man niya mapag-isipan ang misteryong ito,
Naramdaman niya ang panginginig ng kahoy na sahig mula sa pasilyo. Mga matutulis na hakbang ng takong ang mabilis na papalapit sa pintuan ng library. Narinig niya ang matinis na boses ni Viviana na nagagalit sa isang katulong dahil sa nawawalang mga dokumento. Nataranta si Winona. Pinagpawisan siya ng malamig habang nagmamadaling ibinabalik ang mga papeles sa loob ng vault. Ang seradura ng pinto ng library ay unti-unti nang umiikot. Wala na siyang sapat na oras upang isara ang vault at magtago. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, naghihintay na lamang sa malupit na kaparusahan na sasalubong sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang mabuksan ang pinto, isang nakabibinging pagbagsak ng isang mabigat na bagay mula sa ibaba ang yumanig sa buong kabahayan. Ang tunog ng nabasag na antigong plorera sa marmol na sahig ay sapat na upang magpatigil sa kamay ni Viviana. Narinig ni Winona ang inis na pagbuntong hininga ng kanyang hipag bago tuluyang binitiwan ng pinto at nagmamadaling bumaba ng hagdan upang tingnan ang nangyaring kaguluhan. Huminga ng malalim si Winona. Mabilis na isinara ang vault at ibinalik ang painting sa tamang pwesto. Lihim siyang lumabas sa kabilang pinto at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang bodega. Alam niyang hindi aksidente ang pagbagsak ng plorerang yon. May isang taong nakabantay sa kanya mula sa mga anino. Isang tagapagtanggol. Pagdating niya sa madilim na pasilyo, nag-ilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa pamilyar na walang pangalang numero. "Magaling! Hanapin mo naman ngayon ang ledger ng mga lihim na bank account niya." May kung anong init ang bumalot sa puso ni Winona. Hindi na siya nag-iisa sa labanang ito. Binuksan niya ang pinto ng kanyang bodega, pumasok sa loob, at sandaling ibinaba ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kahoy na kahon upang isara at ikandado ang pinto. Kailangan niyang itago ng maayos ang mga ebidensyang nakalap niya. Ngunit pagharap niya, natigilan siya. Mula sa pinakamadilim na sulok ng silid, isang bulto ang mabilis na dumampot sa kanyang cellphone. Ang matandang katulong na si Teresa ay nakatayo roon, nanginginig ang buong katawan at nakayapik ng mahigpit sa kaisa-isang ebidensya na magpapabagsak sa mga Montemayor. Nanginig ang mga tuhod ni Teresa hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa malamig na sahig ng bodega. Ang matandang katulong na nag-alaga kay Winona at Rafael mula pa noon ay umiiyak ng walang tinig, nakayuko at mahigpit na nakahawak sa laylayan ng palda ni Winona habang iniaabot pabalik ang telepono. Sa pagitan ng mga hikbi, ipinagtapat ni Teresa ang isang malagim na katotohanan. Tinakot siya ni Viviana na kapag hindi niya hinanap ang anumang ebidensya na itinatago ni Winona, ipapapatay nito ang kanyang anak na si Wesley at itatapon silang dalawa sa kalsada upang mamatay sa gutom. Sa halip na magalit, isang malalim na pag-unawa ang bumalot sa puso ni Winona. Alam niya kung gaano kahayop ang pamilyang ito kapag ang kanilang kapangyarihan ay pinagbantaan. Dahan-dahan siyang lumuhod, inabot ang telepono at hinagka ng mahigpit ang nanginginig na matanda. Sa madilim at maalikabok na silid na yon, isang lihim na alyansa ang nabuo sa pagitan ng dalawang ina na handang gawin ang lahat upang protektahan ang mga taong mahal nila. Ngunit ang pansamantalang kapayapaan ay mabilis na nabasag pagsapit ng hapunan. Sa malawak na hapagkainan, habang nag-aayos ng mga porselanang pinggan at nagbubuhos ng mamahaling alak, nakayuko lamang si Winona. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Doña Celestina. Ang mukha ay kasing lamig ng yelo, habang si Viviana ay tahimik na humihigop ng sabaw. May nakapintang mapanuyang ngiti sa mga labi. Umingay ang usapan tungkol sa balita sa telebisyon na booking ng mga awtoridad ang malaking pagkawala ng pondo sa foundation ng mga Montemayor. Isang krimen na matagal nang ginagawa ni Viviana. Walang paligoy-ligoy na ibinaba ni Doña Celestina ang kanyang kubyertos
at tinitigan si Winona. Inutusan niya itong humarap sa mga reporter bukas at umamin na siya ang nagnakaw ng pondo ng foundation upang ipangtustos sa kanyang mga ampunan. Ito lang ang paraan upang hindi makulong si Viviana. Malamig na utos ng biyenan. Isa pa, utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi ka namin kinuha sa basurahan kung saan ka iniwan, namatay ka na sana. Napakabigat ng sakripisyo namin sa iyo, Winona. At ano ang isinukli mo? Naging pabaya kang asawa kay Rafael at higit sa lahat, pati ang kaisa-isang apo ko, ang magmamana sana ng pangalang Montemayor. Hindi mo nagawang buhayin sa sinapupunan mo. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Winona. Ang mga salitang yon ay isang matalim na punyal na walang awang humiwa sa pinakamalalim at pinakamasakit na sugat sa kanyang kaluluwa. Tila bumalik siya sa araw na dinudugo siya sa hagdanan, nagmamakaawa ng tulong dahil sa sobrang pagod sa pag-aasikaso sa isang malaking handaan ng pamilya na ipinilit ni Doña Celestina, habang ang lahat ay abala sa pakikipagtawanan sa mga bisita. Nawala ang kanyang anak dahil sa pagiging alipin niya sa bahay na ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nanginginig ang mga kamay ni Winona, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Isang mainit na bultahe ng galit ang sumiklab mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang lalamunan. Isang malakas na pagkabasag ng kristal ang umaling-aungaw sa buong hapagkainan nang walang pag-aalinlangang itulak ni Winona ang baso ng pulang alak patungo sa sahig. Nagulat si Doña Celestina. Halos mapatayo mula sa kanyang silya habang nanlaki ang mga mata ni Viviana. Sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, tiningnan ni Winona nang diretso sa mga mata ang kanyang biyenan. Nakatayo siya ng tuwid, hindi na isang mahinang anino, kundi isang babaeng tuluyan nang napukaw mula sa bangungot. Ang utang na loob ko, nabayaran ko na. Mariin at nag-aapoy na wika ni Winona. Ang boses ay hindi nanginginig kundi puno ng pait at katotohanan. Binayaran ko na ng sarili kong dugo noong araw na namatay ang anak ko dahil sa kagustuhan ninyong gawin akong katulong. Binayaran ko na ng mga luha ko sa araw-araw na pang-aalipusta ninyo. Wala na akong utang sa inyo, Doña Celestina. At hindi na ako magpapaalipin sa pamilyang ito. Dahan-dahang tinanggal ni Winona ang tali ng apron sa kanyang likuran. Sa isang marahas na galaw, inihagis niya ang maruming tela sa ibabaw ng nagkalat na pulang alak sa sahig. Ang simpleng gawing iyon ay isang sumpa ng paglaya. Tinatalikuran na niya ang pagiging sunod-sunuran. Habang nanggagalayti sa galit si Doña Celestina at sumisigaw ng mga pagbabanta, napansin ni Winona na tila hindi man lang natinag si Viviana. Nakangisi pa rin ang kanyang hipag habang mabilis na nag-type ng isang lihim na mensahe sa cellphone. Ano ang binabalak ng ahas na ito? Anong bitag pa ang inilatag ni Viviana na hindi niya alam? Hindi na hinintay ni Winona ang sagot. Tinalikuran niya ang mga naghuhumiyaw na halimaw at mabilis na naglakad palabas ng mansyon, lumusong sa madilim at malamig na gabi. Pakiramdam niya ay nakakahinga na siyang muli. Ang hangin ay pumupuno sa kanyang mga baga ng bagong pag-asa. Ngunit pagdating niya sa gitna ng daan, biglang nag-ilaw ang screen ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe ang pumasok mula sa pamilyar na walang pangalang numero. Pumunta ka sa lumang simbahan ng San Isidro ngayon din. Hinihintay kita. Kasabay ng pagbasa niya sa mensahe, isang malamig na ihip ng hangin ang nagpatunog sa mga antigong kampanilya sa hardin. Lumilikha ng isang malungkot at tila nag-aanyayang himig sa gitna ng madilim na gabi. Binalot ng isang sagradong katahimikan ang antigong simbahan ng San Isidro nang dahan-dahang itulak ni Winona ang mabigat na pintong kahoy. Ang tanglaw lamang sa loob ay nagmumula sa mga naghihingalong kandila sa altar na lumilikha ng mga sumasayaw na anino sa matataas na haligi ng bato. Sa bawat hakbang niya palayo sa malamig na hangin ng gabi, pakiramdam niya ay
Iniiwan niya ang isang magulong mundo upang pumasok sa isang lihim na kanlungan. Sa pinakamadilim na sulok malapit sa altar, natanaw niya ang isang lumang kumpisalan. Mula sa likod ng makapal na kurtina at inukit na rehas na kahoy, isang bulto ng lalaki ang tahimik na nakaupo, nababalot ng misteryo at mga anino. Huminto si Winona sa kabilang bahagi ng rehas, pilit kinakalma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bago pa man siya makapagsalita, isang mababa, paos at pilit na ibinang tinig ang bumasag sa katahimikan. "Mabuti at nakarating ka," wika ng lalaki mula sa kabilang ibayo. Ang boses ay tila may dalang labis na pagod, ngunit punong-puno ng awtoridad. Ang lahat ng perang nawawala sa foundation na pinamamahalaan ni Viviana ay hindi napunta sa kawanggawa. Inilipat ito ni Dante sa mga pekeng kumpanya sa ibang bansa gamit ang pangalan ng asawa mo upang pagtakpan ang kanilang pagnanakaw. Ang mga dokumentong makapagpapatunay nito ay nasa isang safety deposit box at tutulungan kitang makuha iyon. Nakinig si Winona. Nanginginig ang mga balikat habang unti-unting napagtatanto ang lawak ng kasamaan ng mga taong umalipin sa kanya. Ngunit higit sa galit, isang matinding alon ng kalungkutan at pangungulila ang biglang umatake sa kanyang dibdib. Sa harap ng hindi kilalang lalaking ito na nag-aalok ng tulong, tuluyan ng bumigay ang matagal niyang kinikimkim na pighati. Bumuhos ang kanyang mga luha. Mahinang mga hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi habang nakasandal ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng kumpisalan. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa, ang takot sa bawat gabi na baka hindi na siya magising, ang pangungulila sa anak na hindi man lang niya nasilayan, at ang pait ng pagkawala ng asawang inakala niyang nagtaksil ngunit biktima rin pala ng sariling pamilya. Sinabi niya kung gaano siya kapagod lumaban ng mag-isa sa isang bahay na puno ng mga halimaw. Sa kabilang panig ng rehas, nakakuyom ang mga kamao ni Rafael. Bawat hikbi ng kanyang asawa ay tila libong karayom na tumuturok sa kanyang puso. Pinigilan niya ang kanyang sariling mga luha na huwag tumulo. Gustong-gusto niyang gibain ang kahoy na harang, yakapin ng mahigpit si Winona at isigaw na buhay siya, na narito siya para protektahan ito. Ngunit alam niyang magiging mitya iyon ng buhay nilang dalawa kapag nalaman ni Viviana at Dante nang wala pa sa oras. Hindi na makatiis. Dahan-dahang isiningit ni Rafael ang kanyang malaking kamay sa maliit na siwang sa ibaba ng inukit na kahoy. Inabot niya ang nanginginig at malamig na kamay ni Winona na nakapatong sa estante. Natigilan si Winona nang maramdaman ang isang magaspang ngunit napakainit na palad na marahang kumulong sa kanyang mga manipis na daliri. Isang kuryente ng pagiging pamilyar at matinding kapayapaan ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, tila naglaho ang lahat ng kanyang takot at pangangamba. Napatigil siya sa pag-iyak at nakaramdam ng isang kakaibang kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Habang nakatitig sa kamay na humahawak sa kanya, napansin ni Winona ang isang bago at namumulang peklat ng sunog na nakaguhit sa likod ng palad ng estranghero. Bakit may ganoong klaseng sugat ang lalaking ito? Ano ang kwento sa likod ng peklat na tila nakuha lamang kamakailan? Huwag kang sumuko, Winona. Malambing ngunit matibay na bulong ng lalaki habang pilit pinipigilan ang panginginig ng sariling boses. Kailangan mong maging matatag. Maghintay ka hanggang sa ika-100 araw ng pag-alala sa pagkamatay ni Rafael. Iyon ang araw na ibubunyag ni Viviana ang kanyang buong kapangyarihan. At iyon din ang mismong araw na guguho ang kanilang kaharian. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Dahan-dahang binawi ng lalaki ang kanyang kamay. Iniiwan ng isang nakapapasong init sa palad ni Winona na tila baon niyang lakas. Nang marinig niya ang mga papalayo at mabibigat na hakbang mula sa kabilang pinto ng kumpisalan, alam niyang umalis na ang kanyang lihim
na tagapagtanggol. Magaan ang dibdib at puno ng bagong tapang, lumabas si Winona sa lumang simbahan at nilanghap ang malamig na hangin ng madaling araw. Inayos niya ang kanyang lumang shawl at nagsimulang maglakad sa madilim at mapunong kalsada pabalik sa mansyon. Ngunit sa kalagitnaan ng tahimik at walang taong daanan, isang matalim na liwanag mula sa likuran ang biglang bumasag sa dilim. Dalawang malalaking ilaw ng sasakyan ang nakatutok sa kanyang bulto. Lumingon si Winona at nakita ang isang itim at walang plakang sasakyan na nakatigil ilang metro mula sa kanya. Walang nakikita sa loob dahil sa sobrang itim ng mga salamin at bago pa man siya makagawa ng hakbang upang tumakbo, ang mababa at dumadagundong na ungol ng makina ng sasakyan ay namayani sa tahimik na gabi. Tila isang mabangis na halimaw na naghahanda na upang lapain ang kanyang walang kalaban-labang biktima. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Winona palayo sa gitna ng kalsada, ngunit hindi sa tuwid na direksyon. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa mga pasikot-sikot ng probinsya at mabilis na sumuot sa isang makipot at maputik na eskinita na napapaligiran ng mga makakapal na puno ng kawayan. Ang matatalim na sanga ay humihiwa sa kanyang balat, ngunit hindi niya ininda ang hapdi. Narinig niya ang galit na pag-arangkada ng sasakyan mula sa pangunahing kalsada, pilit na hinahanap ang daan papasok, ngunit sadyang napakakipot ng eskinita para sa anumang auto. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno, pinipigil ang sariling paghinga hanggang sa tuluyang sumuko ang humahabol at tahimik na lumisan sa dilim. Habang naglalakad pabalik sa mansyon ng ligtas, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Sino ang nagmamaneho ng itim na sasakyang yon? Isa ba itong tauhan ni Viviana o may panibagong kaaway na nagmamasid sa kanya mula sa mga anino? Kinaumagahan, napuno ng pagkabigla ang grandeng sala ng mga Montemayor. Nasa gitna ng pag-inom ng kape, sina Doña Celestina at Viviana. Nang pumasok si Winona, namugto ang mga mata, nanginginig ang mga balikat, at tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod sa mismong paanan ng kanyang biyenan. Pinalabas niya ang lahat ng kanyang luha, isang napakahusay na pagpapanggap na natutunan niya mula mismo sa kaplastikan ng pamilyang ito. Humagulhol siya, nagmamakaawa na huwag siyang palayasin at huwag idamay ang mga inosenteng bata sa ampunan. Sinabi niyang nadala lamang siya ng matinding kalungkutan kagabi at handa siyang gawin ang lahat, kahit pa ang akuin ang buong kasalanan sa harap ng publiko. Isang malamig at tagumpay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Celestina. Naniwala ang matanda na tuluyan na niyang nadurog ang kaluluwa ng kanyang manugang. Tumawa naman ng malakas si Viviana, humigop ng kape at tiningnan si Winona nang may sukdulang pandidiri. Good girl. That's your place, Winona. Always on your knees, begging at our feet. Kung naging ganito ka lang sana ka masunurin noon pa, hindi na sana kinailangang mamatay ni Kuya Rafael. Mapanuyang wika ng hipag na tuluyan ng nagpakampante, iniisip na hawak na nila muli sa leeg ang walang kalaban-labang biktima. Dahil sa pagbabalik ng huwad na pagkamasunurin ni Winona, lubusang bumaba ang depensa ng mga kalaban. Pagsapit ng tanghali, malayang nag-uusap at nagtatawanan sina Viviana at Dante sa loob ng pribadong opisina ng mansyon. Hindi na nila ikinandado ang pinto at inilatag lamang ang kanilang mga telepono at dokumento sa ibabaw ng mesa. Inutusan nila si Winona na magdala ng tsa. Tinatrato itong parang isang ordinaryong alipin na walang kakayahang umunawa sa kanilang mga pinag-uusapan. Dahan-dahang pumasok si Winona, dala ang isang mamahaling bandehado ng tsa at mga merienda. Yumuko siya ng bahagya at maingat na nagbuhos ng mainit na tsa sa porselanang tasa ni Viviana. Ang kanyang nangiti ay napakatamis. Ang kanyang kilos ay napakamo. Tila isang maamong tupa. Ngunit sa likod ng nakayukong mga pilikmata, ang kanyang paningin
ay nakatutok sa telepono ni Dante na nakalapag malapit sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang talim na kayang pumatay, isang nakakapasong determinasyon na durugin ang mga halimaw na nasa kanyang harapan. Nang mag-excuse si Viviana upang sagutin ang isang tawag mula sa labas ng opisina, at si Dante ay tumalikod upang kumuha ng isang dokumento mula sa estante. Mabilis pa sa kidlat na kumilos si Winona. Inilabas niya ang maliit na device na itinuro sa kanya ng lalaki sa simbahan na ikabit sa kanyang cellphone. Lihim niyang binuksan ang Bluetooth ng kanyang telepono at kinonekta ito sa nakabukas na network ng cellphone ni Dante na naiwan sa ibabaw ng mesa. Sa screen ng kanyang telepono, nagsimulang lumitaw ang mga patunay na matagal na niyang hinahanap. Mga palitan ng mensahe sa pagitan ni Dante at ng isang mekaniko. Ang mismong bayarang lalaki na nagputol ng preno sa sasakyan ni Rafael. Mga resibo ng malalaking halaga na inilipat mula sa pondo ng foundation bilang kabayaran sa pananahimik ng salarin. Nanginginig ang mga kamay ni Winona, hindi sa takot, kundi sa labis na pananabik. Unti-unting napupuno ang bar ng data transfer. 40%, 60%, 80%, malapit na. Konting tiis na lang at mapapasa kanya na ang alas na magpapabagsak sa kanila. Bumalik si Viviana sa silid at naglakad palapit sa mesa. 70%. Naglalagay ng asukal si Dante sa kanyang tsaa habang nakikipag-usap sa kanyang nobya. 75%. Pilit na kinakalma ni Winona ang kanyang paghinga habang dahan-dahang inaayos ang mga pinggan. Nagdadasal na walang makapansin sa kumikinang na screen na nakatago sa ilalim ng kanyang apron. 70%. 1% na lamang upang makopya ang huling nakakabigla at pinakamahalagang mensahe. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang katahimikan ng opisina ay biglang binasag ng isang matinis, mabilis, at nakabibinging tunog ng babala. Umalingaw-ngaw ang pamilyar at nakakapanindig balahibong ingay mula sa mismong telepono ni Dante. Isang babala ng seguridad na nagsasaad na may isang hindi kilalang device na humihigop ng kanyang mga pribadong datos. Mabilis na napalingon si Dante, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na dumapo mula sa kanyang telepono patungo sa nakatayong si Winona. Mabilis pa sa kisap mata, kinansela ni Winona ang paglipat ng datos sa screen ng kanyang cellphone. 1% na lang ang kulang, ngunit sapat na ang kanyang nakuha. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, isiningit niya ang kanyang telepono sa ilalim ng makapal na lupa at mga dahon ng isang malaking paso ng halamang pandekorasyon na nakapatong sa gilid ng mesa, eksakto sa paglingon ni Dante. Nanilisik ang mga mata ng lalaki. Tila isang mabangis na hayop na inagawa ng teritoryo, hinablot ni Dante ng napakahigpit ang buhok ni Winona. Namilipit siya sa sakit habang pilit na inilalapit ng lalaki ang kanyang mukha. Anong ginawa mo? May kinuha ka sa telepono ko. Ikaw na asong ulo ka. Dumadagundong na sigaw ni Dante. Habang si Viviana ay nakatayo lamang at pinapanood ang kalupitan, may pagdududa rin sa kanyang mga mata. Umiyak si Winona, nagmamakaawa at nagkukunwaring walang alam. Sinasabing aayusin lamang niya sana ang mga pinggan. Iniangat ni Dante ang kanyang malaking palad upang bigyan ng isang malakas na sampal si Winona. Ngunit bago pa man ito dumapo, mabilis na pumasok ang matandang katulong na si Teresa. May bitbit itong isang malaking takure ng kumukulong tubig. Sinadya ng matanda na matisod sa sarili nitong mga paa. Dahilan upang tuluyang tumapo ng umuusok at kumukulong tubig direkta sa mga sapatos at hita ni Dante. Napadaing sa isang matindi at nakabibinging iyak ng sakit ang lalaki. Nabitawan niya ang buhok ni Winona upang hawakan ang kanyang napasong binti. Nagwala si Viviana at sinigawan ang matandang katulong. Sa gitna ng kaguluhan at pagmamadaling kumuha ng yelo,
Lihim na dinampot ni Winona ang kanyang cellphone mula sa paso at mabilis na tumakbo palabas ng opisina na tila isang takot na biktima. Nang makarating siya sa madilim at malamig na bodega, isinara niya ang pinto at sumandal dito, habol ang kanyang hininga. Ilang sandali pa, tahimik na pumasok si Teresa. May tumutulong dugo sa gilid ng labi ni Winona dahil sa lakas ng pagkakahablot ni Dante kanina. Walang salitang lumapit si Teresa at maingat na pinunasan ang sugat gamit ang kanyang malinis na panyo. Ang dalawang babaeng palaging inaalipusta at minamaliit ng mga Montemayor ay nagkatinginan. Pareho silang tumango, isang tahimik na sumpaan at pagpapalitan ng determinasyon na lalaban sila hanggang sa huling hininga. Nang lumabas si Teresa, binuksan ni Winona ang nakuha niyang file. Nandoon ang lahat. Ang usapan ni Dante at ng mekaniko, pati na ang boses ng lalaking binayaran upang putulin ang preno ng sasakyan ng kanyang asawa. Habang binabasa ang mga ebidensya, napansin niya ang isang maliit na itim na bagay na nakapatong sa kanyang nakatuping kumot. Isang USB flash drive. Lihim na nakapasok muli ang kanyang tagapagtanggol sa mga anino. Nang isalpak niya ito sa kanyang telepono, gamit ang isang adaptor, tumambad sa kanya ang huling piraso ng puzzle. Ang mga bank statement ng lahat ng tagong yaman ni Viviana sa ibang bansa. Buo na ang sandata na magpapabagsak sa mga halimaw. Gayunpaman, habang sumisilip siya mula sa siwang ng bodega patungo sa likod ng mansyon, napansin niya ang isang kahina-hinalang kilos. Si Doña Celestina, ang arogante at mayamang matriarka na hindi man lang humahawak ng walis, ay palihim na naglalakad pababa sa madilim na silong ng bahay. May bitbit itong mga matapang na kemikal sa paglilinis at malalaking itim na plastic bag. Para saan ang inihahandang lihim na silid ng matanda sa ilalim ng lupa? May kinalaman ba ito sa pagkawala ng litrato ng ina ni Winona? Hindi na mapakali si Winona. Lumabas siya ng walang ingay at gumapang sa gilid ng mansyon upang makinig sa bukas na bintana ng sala. Narinig niya ang boses ni Viviana na seryosong nakikipag-usap sa kanyang ina. Bukas, Mama. Bukas sa ika-100 araw ng paggunita kay Kuya Rafael, pagkatapos basahin ang huling habilin, ipapatawag ko ang mga tauhan ko. Kalmado at walang pusong wika ni Viviana, tila nag-o-order lamang ng pagkain. Sila na ang bahalang magligpit sa babaeng yan. Ipapalabas nating nagpakamatay siya dahil sa konsensya. Tulad ng ginawa ko kay Kuya Rafael, walang matitirang bakas na magtuturo sa atin. Nakadikit ang tainga ni Winona sa malamig na pader. Hinihintay ang sagot ng kanyang biyenan. Hinihintay niyang magalit ito o kahit man lang tutulan ang pagpatay sa kanya. Ngunit walang salitang lumabas mula sa bibig ni Doña Celestina. Tanging isang nakakakilabot, malamig, at sumasang-ayon na katahimikan ang namayani sa silid. Binalot ng isang nakababahalang katahimikan ang madilim na bodega, habang maingat na inilalagay ni Winona ang kanyang mga natitirang kagamitan sa loob ng isang luma at kupas na bag. Hindi na siya umiiyak. Wala na ang mga luhang matagal na niyang inialay sa pamilyang walang ginawa kundi saktan siya. Iniwan niya ang anumang alahas o palamuti na nanggaling sa mga Montemayor. Kasama na ang mga mamahaling damit na hindi naman niya minahal. Ang tanging inilagay niya sa kanyang bulsa ay ang isang gusot na litrato ng mga nakangiting bata mula sa ampunan. Iyon ang tunay niyang yaman at iyon ang tanging buhay na babalikan niya pagkatapos ng araw na ito. Dinampot niya ang kanyang telepono, binuksan ang mensahe patungo sa pamilyar na walang pangalang numero at nag-type ng kanyang huling mensahe. Nakahanda na ang patibong. Sana'y tuparin mo ang iyong pangako. Pinindot niya ang send, ibinaba ang telepono at huminga ng napakalalim. Handa na siya. Sa isang mataas at madilim na balkonahe ng isang hindi pamilyar na apartment sa sentro ng lungsod, tumama ang malamig at malakas na hangin sa mukha ng isang lalaking tahimik na nakatayo roon.
Isinuot ni Rafael ang isang formal at perpektong tabas na itim na Amerikana. Inayos niya ang kanyang kurbata, itinago ang nakapapasong peklat sa kanyang kamay sa ilalim ng makapal na manggas at sinuklay ang kanyang buhok pabalik. Nawala na ang imahe ng sugatan at nagtatagong biktima mula sa ospital. Ang lalaking nakatitig ngayon sa mga ilaw ng syudad ay tila isang Diyos ng paghihiganti na bababa sa lupa upang maningil ng utang na dugo. Tiningnan niya ang mensahe ni Winona sa kanyang telepono. Isang matalim na determinasyon ang nag-alab sa kanyang mga mata. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw kinabukasan, walang katok na bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Doña Celestina. Ang mukha ay maaliwalas na tila magdiriwang ng isang tagumpay. Walang awang inihagis ng matanda ang isang kupas, manipis, at walang kwentang itim na bestida sa paanan ni Winona. Iyan ang isusuot mo mamaya, malamig na utos ng biyanan. Gusto kong makita ng buong bansa kung gaano ka kaawa-awa at kung paano ka nagsisisi sa mga kasalanang ginawa mo sa anak ko. Huwag kang magkakamaling sumuway, Winona. Ito na ang huling araw mo sa pamamahay na ito. Hinihintay ni Doña Celestina na umiyak at magmakaawa ang kanyang manugang, tulad ng nakasanayan nito sa mga nagdaang taon. Ngunit sa halip na lumuhod, kalmadong dinampot ni Winona ang damit mula sa sahig. Tumayo siya ng tuwid, tinitigan ang mata ng matanda, at isang payapa, ngunit hindi mababasang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang katahimikan na nagdulot ng panandaliang pagkatakot at pagkairita sa loob ng dibdib ng matanda bago ito tuluyang lumabas ng silid. Nang makapag-isa na lamang, humarap si Winona sa isang basag na salamin. Suot ang murang itim na damit, inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang bag ang isang lumang pulang lipstick, isang simpleng regalo mula sa nakaraan na kailanman ay hindi niya nagamit. Dahil palaging ipinagbabawal ni Viviana ang magayos sa loob ng mansyon. Dahan-dahan at buong tapang niya itong ipinahid sa kanyang maputlang mga labi. Sa isang iglap, naglaho ang maamo at sunod-sunurang anino ng isang alipin. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa basag na salamin ngayon ay hindi na ang Winona na humihingi ng awa. Siya ay isang matapang na babaeng handang humarap sa kanyang mga berdugo nang walang anumang takot. Sa itaas ng mansyon, nanggagalaiti naman sa galit si Viviana habang naglalakad ng pabalik-balik sa sala. Nakatanggap siya ng nakakabahalang ulat mula sa pinuno ng mga gwardya. Ang inaasahan nilang maliit na grupo ng mga bayarang reporter ay dumami ng higit pa sa inaasahan. Triple ang dami ng mga mamamahayag na nag-aabang sa labas ng gate. At ang ilan sa kanila ay mula pa sa mga pinakamalalaking network ng balita sa buong bansa na mahirap bayaran o diktahan. May isang taong lihim na nagpadala ng mga imbitasyon at mahahalagang tip sa lahat ng mga istasyon upang saksihan ang araw na ito. Sino ang naglakas loob na gawin ito at sumira sa kanyang maingat na plano? Pagsapit ng 8:08 ng umaga, ang malalim at mabigat na pag-alingawngaw ng mga kampana mula sa kalapit na simbahan ay tuluyan ng bumasag sa katahimikan ng araw. Tila naghuhudyat ng simula ng isang malaking paghuhukom. Maluwang na binuksan ang malalaking tarangkahan ng mansyong Montemayor upang salubungin ang mga bisita at media. Ang unang pumasok sa loob ng bakuran ay hindi ang mga tao, kundi ang sunod-sunod at nakakabulag na pagkislap ng mga lente ng kamera na tila mga nakapapasong kidlat na nagbabadya ng isang napakalakas na bagyo. Napunong tuluyan ang malawak at marangyang bulwagan ng mansyong Montemayor ng mga kilalang personalidad mula sa mataas na lipunan at napakaraming mamamahayag. Sa gitna ng entablado na napapalibutan ng mga mamahaling puting bulaklak at malaking larawan ng yumaong si Rafael, nakatayo si Doña Celestina. Nakasuot ang matanda ng isang eleganteng itim na terno at gamit ang isang panyong seda
ay pinunasan nito ang mga luhang sadyang pinilit upang pukawin ang simpatiya ng madla. Isang napakasakit na araw ito para sa aming pamilya. Garalgal na wika ng matanda sa harap ng mikropono, habang ang walang humpay na pagkislap ng mga lente ng kamera ay nagsilbing kidlat sa loob ng bulwagan. Nawalan ako ng isang napakabuting anak, at ang lalong nagpapadurog sa aking puso ay ang katotohanang ang mismong babaeng kinupkop namin, ang babaeng itinuring naming kapamilya, ay siya pang naging dahilan ng pagkasira ng buhay ng aking anak. Ang kanyang kapabayaan bilang asawa ang nagtulak kay Rafael sa kapahamakan. Umugong ang bulong-bulungan sa buong silid. Lahat ng matatalim na tingin at panghuhusga ay sabay-sabay na bumaling kay Winona na nakaupo sa isang madilim na sulok, suot ang mumurahing itim na bestida at ang kanyang mapulang labi na tila isang tahimik na pagsuway. Sumunod na umakyat si Viviana sa entablado, may hawak na isang makapal na dokumento. Gamit ang kanyang matinis at mapagmataas na boses, inihayag niya ang laman ng sinasabing huling habilin ng kanyang kapatid. Ayon sa huling kagustuhan ng aking Kuya Rafael, tinatanggalan niya ng karapatan si Winona Salvacion na magmana ng anumang ari-arian, pera o kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Mayabang na pahayag ni Viviana na ikinagulat ng ilan, ngunit inasahan na ng marami. Tiningnan niya ng diretso si Winona. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Wala kang makukuha kahit isang sentimo, Winona. Pagkatapos ng araw na ito, gusto kong lumayas ka sa pamamahay namin. You are nothing but a disgrace to this family. Nagsimulang magkagulo ang mga mamamahayag. Sunod-sunod na inihagis nila ang mga mabibigat at nakasasakit na katanungan patungo kay Winona. Inakusahan siya ng pagiging mukhang pera, ng pagkakaroon ng lihim na relasyon, at ng pagiging isang walang kwentang asawa. Inasahan ni na Doña Celestina at Viviana na yuyuko si Winona, tatakpan ng mukha, at iiyak sa kahihihiyan tulad ng isang talunang aso. Ngunit sa halip na magmakaawa, dahan-dahang tumayo si Winona. Ito ang kanyang ginintuang sandali. Ang kanyang gulugod ay tuwid na tuwid, ang kanyang baba ay nakataas, at ang kanyang mga hakbang ay puno ng dignidad na kailanman ay hindi mabibili ng pera ng mga Montemayor. Hindi niya ininda ang mga masasakit na salitang ibinabato sa kanya. Sa bawat hakbang niya palapit sa entablado, tila nahati ang karagatan ng mga tao, nagbibigay daan sa isang reynang matagal na inalipin, ngunit ngayon ay nagbabalik upang bawiin ang kanyang korona. Umakyat siya sa entablado at walang anumang babala. Mabilis at buong lakas niyang inagaw ang mikropono mula sa kamay ni Viviana. Nagulat ang kanyang hipag, napaurong at halos matumba sa sobrang kabiglaan. Tama ang narinig ninyo. Wala akong makukuhang kahit na isang sentimo. Malamig ngunit umaalingaw-ngaw na wika ni Winona. Ang kanyang boses ay pumuno sa bawat sulok ng tahimik na bulwagan. Pero hindi dahil iyon ang gusto ng asawa ko, kundi dahil pinlano yon ng mismong mga taong nakatayo sa harap ninyo. Bago pa man makasigaw si Doña Celestina upang pigilan siya, inilabas ni Winona ang kanyang telepono. Gamit ang nakahandang koneksyon, ipinasa niya ang lahat ng laman ng kanyang screen patungo sa malaking LED monitor sa likuran ng entablado. Ang monitor na dapat sana'y magpapalabas ng mga lumang video ni Rafael. Sa isang iglap, tumambad sa malaking screen ang mga kopya ng pekeng kontrata sa insurance kung saan malinaw na makikita ang pilit na binagong pirma. Sumunod ang serye ng mga palitan ng mensahe sa pagitan ni Dante at ng isang bayarang mekaniko na detalyadong nag-uusap kung paano puputulin ang preno ng sasakyan. At ang pinakamabigat sa lahat, ang mga resibo ng malalaking halagang inilipat ni Dante patungo sa mga lihim na bank account ni Viviana sa ibang bansa. Isang malakas at nagkakaisang pag-ingay ng gulat ang sumabog mula sa mga mamamahayag. Ang mga lente ng kamera na kanina ay nakatutok sa panghuhusga kay Winona ay mabilis na bumaling sa namumutla at nanginginig na mukha ni Viviana.
Aksidente ba talaga ang nangyari kay Rafael? O isa itong planong pagpatay para sa pera ng mismong kadugo niya? Mariing tanong ni Winona. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy habang nakatitig sa kanyang biyenan at hipag. Ginamit ninyo ang konsepto ng utang na loob para alipinin ako at isisi sa akin ang lahat ng inyong mga kasalanan. Pero ang utang na loob ay hindi kailanman magiging lisensya para pumatay. Nawala sa sarili si Vivian. Sumigaw siya ng ubod ng lakas, nanlilisik ang mga mata. Mga peke yan. Sinungaling ang babaeng yan. Gawa-gawa niya lang ang mga ebidensyang yan dahil wala siyang manamana. Mga gwardya, ilabas niyo ang baliw na yan. Nagkagulo sa loob ng bulwagan. Pilit na lumalapit ang mga mamamahayag upang hingin ang panig ng mga Montemayor. Sa gitna ng kalituhan at panlulumo ng kanyang nobya, mapapansin si Dante na nag-iisa at walang ingay na dahan-dahang umaatras. Inililihim ang kanyang bulto sa likod ng mga nagkukumpulang tao. Pilit na tinatahak ang daan patungo sa isang maliit na pinto sa gilid ng silid. Makakatakas ba ang ahas sa gitna ng apoy? Nang mapansin ni Doña Celestina na unti-unti nang nawawasak ang reputasyong iningatan niya ng ilang dekada, mabilis siyang kumilos gamit ang kanyang nananatiling kapangyarihan. Nilapitan niya ang hepe ng mga pulis na naroon bilang kanyang personal na imbitado, isang opisyal na matagal na niyang hawak sa leeg. Hulihin niyo ang babaeng iyan. Isa itong malinaw na paninirang puri at pagnanakaw ng impormasyon. Ipakulong siya ngayon din. Buong galit na utos ng matanda, ang kanyang daliri ay mariing nakaturo sa dibdib ni Winona. Mabilis na umabante ang tatlong armadong pulis. Inilabas nila ang malamig at kumikinang na posas. Pinigilan ng mga gwardiya ang paglapit ng media habang ang mga pulis ay pinalilibutan si Winona. Handang gapusin ang kanyang mga kamay. Wala siyang dalang sandata at tila ang kanyang katotohanan ay pilit na lulunurin muli ng impluwensya ng pamilyang ito. Unti-unting sumikip ang espasyo sa paligid niya. Isang bitag na muling sumasara. Ngunit bago pa man madampi ng malamig na bakal ng posas ang kanyang balat, mula sa labas ng matataas na pader ng mansyon, umaling-awngaw ang papalapit at nakatutulig na panaghoy ng maraming sasakyan ng pulisya. Bago pa man tuluyang maglapat, ang malamig na bakal ng posas sa mga nanginginig na pulso ni Winona. Isang marahas na puwersa ang nagtulak sa malalaking pintuan na gawa sa matigas na kahoy ng mansyon. Bumukas ito ng maluwang at isang nakabubulag na liwanag mula sa araw sa labas ang mabilis na pumasok at sumakop sa buong bulwagan. Natigil ang lahat. Ang mga pulis na nakapaligid kay Winona ay napalingon, maging ang mga nagkakagulong mamamahayag ay biglang nawalan ng kakayahang magsalita. Mula sa gitna ng nakasisilaw na liwanag, isang matangkad na bulto ng lalaki ang kalmadong humakbang papasok. Ang bawat mabigat na pagdiin ng kanyang baston sa makintab na marmol na sahig ay lumikha ng isang ritmong tila nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo. Suot ang isang formal na itim na Amerikana na bumabalot sa kanyang matipunong pangangatawan. Unti-unting luminaw ang mukha ng bagong dating. May isang kapansin-pansing bago at mapulang peklat ng paso sa kanyang pisngi. Ngunit hindi nito natabunan ang pamilyar at matalim na mga mata na kilalang-kilala ng lahat. Si Rafael Montemayor, ang lalaking ipinagluluksa nila, ang lalaking dapat sana'y abo na. Nagbalik siya mula sa hukay upang maningil. Tila hinigop ang lahat ng hangin sa loob ng bulwagan. Nalaglag ang panga ng mga bisita. Si Viviana, na kanina lamang ay nag-uumapaw sa kayabangan sa ibabaw ng entablado, ay namutla na tila isang bangkay. Nabitiwan niya ang mikropono na paatras at halos matumba sa labis na sindak. Samamantala, si Doña Celestina ay tuluyang nanghina ang mga tuhod. Napakapit ang matanda sa gilid ng mesa, nanlalaki ang mga matang hindi makapaniwala na ang sariling anak na pinabayaan niyang ipapatay ay nakatayo ngayon,
ng buhay sa kanyang harapan. Hindi pinansin ni Rafael ang mga nagkikislapang ilaw ng kamera. Hindi niya tinapunan ng kahit isang tingin ang kanyang nanginginig na ina o ang namumutlang kapatid na tila ba mga aninong walang halaga ang mga ito. Ang kanyang mga hakbang ay may iisang direksyon lamang. Dumiretso siya patungo sa sulok kung saan pinalilibutan ng mga tiwaling pulis si Winona. Gamit ang kanyang matigas na braso, marahas niyang tinabig ang kamay ng pulis na may hawak ng posas. Sa harap ng daan-daang matang nakatingin, dahan-dahang inabot ni Rafael ang malamig na kamay ni Winona. Ibinuhol niya ang kanyang malalaki at maiinit na daliri sa mga nanginginig na daliri ng kanyang asawa, isang mahigpit na hawak na nagpapahiwatig ng ganap na proteksyon at pag-angkin. Naramdaman ni Winona ang pamilyar na init, ang mismong init at gaspang ng kamay na humawak sa kanya sa loob ng madilim na kumpisalan. Unti-unting nag-init ang gilid ng kanyang mga mata nang mapagtanto niyang ang lihim niyang tagapagtanggol at ang asawang matagal na niyang iniiyakan ay iisa. Humarap si Rafael sa gawin ni na Doña Celestina at Viviana. Ang kanyang tingin ay tila mga patalim na walang awang sumasaksak sa nagkukunwaring pamilya. Saan ninyo balak dalhin ang asawa ko? Umalingaw-ngawang malalim at nagngangalit niyang boses sa buong bulwagan, isang tonong nagdadala ng kapangyarihan at galit na matagal na kinimkim. Gayong kayong mga nakatayo dyan ang mga tunay na mamamatay tao. Tuluyang nagkagulo ang mga mamamahayag, nag-uunahan sa pagkuha ng pinakamalaking balita ng dekada. Maging ang tiwaling hepe ng pulisya ay napaurong sa takot at pilit na nagtatago sa likod ng mga tao, hindi malaman kung paano tatakasan ang kanyang pakikipagsabwatan. Maraming katanungan ang nabuo sa isipan ng lahat, kung paano nakaligtas si Rafael mula sa nag-aapoy na sasakyan at kung ano ang opisyal na pahayag na ibibigay niya sa pamunuan ng pulisya upang maipakulong ang sarili niyang pamilya. Sa kabilang dako, sa isang madilim na pasilyo malapit sa pinto palabas, napagtanto ni Dante na ang lahat ng daan patungo sa kalayaan ay hinarangan na ng mga paparating na awtoridad. Wala na siyang kawala. Ang kanyang mga pangarap na yumaman ay nauwi sa abo. Sa gitna ng labis na desperasyon at panginginig ng kanyang buong katawan, dahan-dahang ipinasok ng duwag na negosyante ang kanyang kamay sa loob ng kanyang makapal na jacket. Hinawakan niya ang isang malamig at mabigat na bagay, handang gumawa ng isang huling pagkakamali. Ang malamig na kislap ng bakal mula sa nguso ng baril. Bago pa man maiangat ni Dante ang kanyang sandata upang maghasik ng karahasan, ilang matitipunong lalaki na nagpapanggap bilang mga bisita at reporter ang mabilis na dumamba sa kanya. Sila ang mga lihim na ahente ng batas na kanina pa nakapasok sa loob ng mansyon, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Walang anumang putok na umalingaw-ngaw. Tanging ang matinding pagpupumiglas ng negosyante at ang kalampag ng kanyang baril na bumagsak sa makintab na sahig ang naging saksi sa kanyang pagkabigo. Mabilis siyang idinapa ng mga pulis, pinihit ang kanyang mga braso sa likuran, at ikinabit ang malamig na posas na inilaan sana para kay Winona. Upang tuluyang ibaon sa hukay ang mga kasinungalingan, nagbigay ng isang senya si Rafael. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw sa malalaking speaker ng bulwagan ang malinaw na recording ng usapan nina Viviana at Dante. Rinig na rinig ng buong bansa ang malamig at malupit nilang plano, kung paano nila paghahatian ang pera ng insurance at kung paano nila pinagtawanan ang kawalang muwang ni Rafael. Nang marinig ni Dante ang sariling boses, tuluyan nang nawasak ang kanyang pagpapanggap. Ang lalaking laging nagmamalaki sa kanyang yaman ay nagmistulang isang duwag na aso. Habang nakadapa at nakaposas, umiyak siya ng malakas at itinuro ang nanginginig na si Viviana. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na putulin ang preno. Ginamit niya lang ako dahil kailangan niya ng tauhan. Desperadong sigaw ni Dante, handang ilaglag ang babaeng pinangakuan niya ng pag-ibig
para lamang maisalba ang sariling balat. Nang marinig yun ni Vivian na tuluyan siyang pinasaniban ng galit at kabaluan. Nawala ang lahat ng kanyang pagiging elegante. Tumakbo siya patungo sa nakadapang si Dante at walang habas na kinalmot ang mukha nito. Nagsabunutan at nagsigawan ang dalawang dating magkasabwat, nagpapalitan ng mga pinakamaruruming mura at sumpaan. Kinuhanan ng mga reporter ang bawat segundo ng kanilang nakakahiyang pag-aaway. Ang dalawang halimaw na sumira sa buhay ni Winona ay ngayon nagkakagatan at nilalamon ang isa't isa sa harap ng buong mundo. Sila ay pinaghiwalay ng mga pulis at walang awang kinaladkad palabas ng mansyon, kasama ang kanilang wasak na dangal. Sa kabilang panig ng silid, dahan-dahang lumapit si Doña Celestina kay Rafael. Ang babaeng dati kinatatakutan at iginagalang ng lahat ay wala na ang dating tindig at karangyaan. Nakaluhod siya sa malamig na sahig, habang ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding pag-aalala at pagsisisi. Nanginginig ang kanyang mga kamay, habang pilit niyang inaabot ang laylayan ng pantalon ng anak. Tumulo ang kanyang mga luha, habang nagmamakaawa siya sa mahinang tinig. Umaasang mabibigyan pa siya ng pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig at maituwid ang mga pagkakamaling nagawa. Rafael, anak ko, patawarin mo ako. Garalgal na iyak ng matanda, gamit ang huling barahan ng manipulasyon. Wala akong kinalaman sa plano nila, nanahimik lang ako para protektahan ang dangal ng pamilya natin. Pamilya tayo, Rafael, dugo at laman kita. Dahan-dahang ibinaba ni Rafael ang kanyang paningin patungo sa babaeng nagluwal sa kanya. Wala nang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata, tanging isang malamig at matigas na yelo. Marahas niyang binawi ang kanyang binti mula sa pagkakahawak ng matanda, dahilan upang tuluyang mapasubsob ito sa sahig. Matagal nang nawasak ang pamilyang ito noong gabing pinili mo ang pera kaysa sa kapakanan ng sarili mong anak. Malamig na sabi ni Rafael. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig, tanging matinding pagkadismaya at pagod sa mga kasinungalingang matagal niyang tiniis. Pagkatapos nito, hiniling niya sa mga opisyal na isama rin sa masusing pagsisiyasat ang lahat ng taong may kinalaman sa pagtatago ng katotohanan. Tahimik na yumuko si Doña Celestina habang pinapalibutan siya ng mga awtoridad. Ang babaeng minsang namuno sa loob ng marangyang mansyon ay wala ng taglay na kapangyarihan o impluensya. Habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga opisyal, lumingon siya sa tahanang minsang ipinagmamalaki niya. Ang mansyong yon, na matagal na naging sagisag ng kanyang tagumpay at ambisyon, ay ngayon nagsisilbing paalala ng mga pasyang nagbunga ng hindi na maibabalik na pagkawasak. Sa gitna ng kaguluhan at pag-alis ng mga tao, napatingin si Winona sa isang maliit at bahagyang nakabukas na pinto sa gilid ng sala. Nakita niya ang munting mukha ni Wesley na sumisilip. Ang bata ay may luha sa mga mata, ngunit may isang napakatamis at payapang ngiti sa kanyang mga labi. Alam ni Wesley na ligtas na sila. Tumango si Winona at ngumiti pabalik sa bata. Isang tahimik na pangako na tapos na ang kanilang mga bangungot. Ilang sandali pa, itinaboy na ng mga tauhan ni Rafael ang mga natitirang reporter palabas ng bakuran. Ang malalaking pinto ng mansyon ay isinara, na nag-iwan ng isang malalim at nakabibinging katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan. Naiwan na lamang silang dalawa, si Rafael at si Winona. Tiningnan ni Winona ang asawang matagal niyang iniyakan at inakalang patay na. Ang daming katanungan sa kanyang isipan, kung bakit ito nagtago, kung bakit kinailangan nitong maghintay ng matagal bago siya iligtas. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, humakbang si Rafael palapit sa kanya. Ang matipunong lalaki na kanina lamang ay nagpabagsak sa mga maiimpluwensyang tao nang hindi kumukurap, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang sarili. Sa harap ng asawang labis niyang sinaktan at pinabayaan, unti-unting lumuhod si Rafael. Ang paglapat ng kanyang tuhod sa malamig na bato.
Tuluyang bumagsak ang mga tuhod ni Rafael sa malamig na sahig ng bulwagan. Ang lalaking tinitingala at kinatatakutan ng marami sa mundo ng negosyo ay ngayon nakayuko. Basang-basa ng luha ang kanyang mga pisngi at ganap na isinusuko ang kanyang pagkatao sa harap ng kaisa-isang babaeng binigo niya. Nanginginig ang kanyang malalaking balikat habang pilit niyang inabot ang laylayan ng lumang itim na bestida ni Winona. Patawarin mo ako, Winona. I was a fool. Basag at nagmamakaawang wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pigating bumaon hanggang sa kanyang mga buto. Naging bulag ako sa lahat ng sakripisyo mo. Hinayaan kong saktan ka nila. Hinayaan kong maramdaman mong nag-iisa ka. Patawarin mo ako sa mga gabing hindi ako umuwi, sa mga luhang hindi ko pinunasan, at sa tiwalang sinira ko. Please, Winona, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para itama ang lahat. Hayaan mong alagaan kita at ibigay sa iyo ang mundong ipinagkait ko. Tiningnan ni Winona ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ang matinding pagsisisi na hindi kayang pekein ng sinuman. Dahan-dahan siyang yumuko at itinaas ang kanyang kamay. Marahan niyang hinaplos ang magulong buhok ni Rafael. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mapulang peklat sa pisngi nito, ang patunay ng pinagdaanan nitong kamatayan. Pumikit si Rafael sa hawak na yon, tila isang uhaw na manlalakbay na nakatagpo ng ulan. Umaasang ang haplos na yon ay tanda ng kapatawaran at pananatili. Ngunit pagkaraan ng ilang saglit, dahan-dahang binawi ni Winona ang kanyang kamay. Ang pagkawala ng kanyang init ay nagdulot ng matinding kaba sa dibdib ni Rafael. Inangat niya ang kanyang paningin at nakita ang isang malungkot ngunit napakatapang na ngiti sa mga labi ng kanyang asawa. Salamat, Rafael. Salamat sa pagbalik mo para iligtas ako. Malumanay na tugon ni Winona. Ang kanyang boses ay kasing payapa ng isang tahimik na lawa matapos ang isang malakas na bagyo. Pinapatawad na kita. Pinapatawad ko na kayong lahat na nanakit sa akin dahil ayoko nang magdala ng galit sa puso ko. Isang saglit na nakaramdam ng ginhawa si Rafael, ngunit agad itong napalitan ng panlulumo nang mapansin niya ang pag-atras ng mga paa ni Winona. Pero hindi na ako babalik sa'yo. Patuloy ni Winona habang pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang sariling boses. Ang bahay na ito, ang pamilyang ito ang naging libingan ng aking mga pangarap at ng aking sarili. 7 taon akong nabuhay sa anino ng utang na loob. 7 taon kong inuna ang kaligayahan ng iba bago ang sarili ko hanggang sa nakalimutan ko na kung sino talaga ako. Sinubukang magsalita ni Rafael, pilit na ipinapaliwanag na mag-iiba na ang lahat, na kaya nilang iwan ang mansyon at magsimula sa malayo. Ngunit marahang umiling si Winona. Hindi pa sapat ang pagmamahal mo para buuin ako, Rafael. Dahil ang totoo, kailangan ko munang buuin at mahalin ang sarili ko ng mag-isa. Puno ng pag-unawa at kalungkutang paliwanag niya. Hindi ako pwedeng maging asawa mo habang nananatili akong sugatan. Kailangan kong malaman kung paano mabuhay na hindi nakadepende sa awa at pabor ng ibang tao. Kailangan kong maging malaya. Dahan-dahang tumayo si Rafael. Wala siyang karapatang pigilan ang babaeng ito. Wala siyang karapatang ipagkait ang kalayaang matagal nitong inasam. Tiningnan niya si Winona. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat segundong lumilipas, ngunit ang kanyang paggalang sa naging desisyon nito ay mas nangibabaw. Tumango siya ng marahan, tinatanggap ang parusang kailangan niyang pagbayaran. Lumapit si Winona sa isang madilim na sulok ng sala kung saan niya inihanda ang kanyang luma at kupas na bag. Binitbit niya ito at naglakad patungo sa malaking pintuan ng mansyon na nananatiling bukas. Hindi na siya lumingon pabalik sa magagarang kagamitan, sa mamahaling mga chandelier, o sa lalaking naiwan sa gitna ng bulwagan. Tinalikuran niya ang yaman na kailanman ay hindi nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Paglabas niya sa mataas na tarangkahan ng mga Montemayor, sinalubong siya ng isang malamig at sariwang simoy ng hangin. Huminto si Winona
sa gitna ng kalsada. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng napakalalim. Ramdam niya ang paggaan ng kanyang mga balikat. Tila isang napakabigat na kadenang bakal ang tuluyan ng natanggal mula sa kanyang leeg. Wala na siyang obligasyon, wala na siyang utang na loob. Siya na ngayon ang may-ari ng sarili niyang buhay. Mula sa loob ng mansyon, nakatayo si Rafael sa malaking bintana. Tahimik na sinusundan ng tingin ang papalayo at paliit na bulto ng kanyang asawa. Patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kalungkutan ay isang matibay at di matitinag na determinasyon. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Magsisimula siya sa wala, aayusin ang sarili, at hihintayin ang araw na magiging sapat na siyang muli upang manligaw at patunayan ang kanyang pag-ibig, kahit umabot pa yon ng habambuhay. Habang naglalakad si Winona palayo sa mga anino ng kanyang nakaraan, unti-unting sumilip ang araw mula sa makakapal na ulap. Binabalot ang kanyang matapang na bulto ng mainit na liwanag ng bagong umaga. Lumipas ang isang buong taon na tila isang mahaba at malalim na paghinga. Sa isang maaliwalas na gusali sa gitna ng bayan, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga malalaking bintana. Nagbibigay liwanag sa isang malaking karatula na may nakasulat na Kanlungan ng Bagong Umaga, isang sentro para sa mga babaeng naging biktima ng pang-aabuso at manipulasyon. Sa gitna ng masiglang tanggapan, nakatayo si Winona. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at nakabalot sa lumang apron. Suot ang isang simpleng ngunit eleganteng bestida at ang kanyang paboritong pulang lipstick. Siya ngayon ang matapang na direktor ng sentro. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa buhay at kapayapaan habang pinapakinggan at tinutulungan ang mga babaeng minsang nawalan ng boses tulad niya. Sa isang sulok, makikita si Wesley, masiglang nagbabasa ng kanyang mga aklat pang-eskwela. Ang bata ay isa na ngayong iskolar at malayang nangangarap, malayo sa takot na naranasan nito sa loob ng malamig na mansyon. Nahanap na ni Winona ang tunay na kapayapaan. Sa kabilang dako ng lungsod, ang hustisya ay nagbigay ng sarili nitong hatol. Sa loob ng isang masikip at malamig na selda, nakaupo si Viviana. Ang kanyang dating makinis at porselanang balat ay puno na ngayon ng mga mantsa. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang isip ay unti-unting kinakain ng kawalan ng pag-asa. Si Dante ay nakakulong sa pinakamataas na antas ng bilangguan. Binubuno ang kanyang habambuhay na sentensya ng walang kahit isang dumadalaw. Samantala, sa isang lumang bahay na inuupahan sa probinsya, nag-iisang nakaupo si Doña Celestina sa isang tumba-tumba. Wala na ang mga katulong, wala na ang mga nagkikislapang alahas, at higit sa lahat, wala na ang mga kaibigan niya sa mataas na lipunan na mabilis siyang tinalikuran ng mabulgar ang kanyang mga krimen. Araw-araw siyang nakatingin sa kawalan, walang tigil na inuusal ang kanyang rosaryo, pilit na humihingi ng tawad sa mga kaluluwang hindi na kailanman makakarinig sa kanya. Ang kanyang labis na pagpapahalaga sa dangal ang siya mismong sumira sa kanyang buong pagkatao. Bumalik ang pansin ni Winona sa kasalukuyan nang marinig niya ang usapan ng ilang kababaihan mula sa likod ng pasilidad. Lumabas siya patungo sa maliit na hardin at nakita ang isang lalaking nakatalikod. Suot ang isang simpleng puting t-shirt na basang-basa ng pawis. Gamit ang isang mabigat na liyabe, buong lakas na inaayos ng lalaki ang isang sirang tubo ng tubig na matagal nang nagdudulot ng problema sa sentro. Nang maikabit ng maayos ang tubo, ang tuloy-tuloy na pag-agos ng malinis na tubig ay nagdala ng isang nakagiginhawang pakiramdam sa mainit na hapon. Lumingon ang lalaki at pinunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang braso. Si Rafael. Iniwan na niya ang kanyang maruming imperyo sa negosyo at ginamit ang kanyang natitirang malinis na yaman upang itayo ang sentrong ito sa pangalan ni Winona. Hindi na siya isang aroganteng bilyonaryo. Isa na lamang siyang
ordinaryong voluntaryo na nag-aayos ng mga sirang kagamitan at nagpapanatili ng kaayusan sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Winona at inabot sa kanya ang isang baso ng malamig na tubig. Tiningnan siya ni Rafael. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng matinding pagmamahal, ngunit may kasama na ngayong malalim na paggalang at pagpapakumbaba. Tinanggap niya ang baso at sa sandaling magdampi ang kanilang mga daliri, isang banayad at tapat na ngiti ang namutawi sa labi ni Winona. Wala nang galit, wala nang pait. Ang kapatawaran ay tuluyan ng namukadkad sa kanyang puso. Hindi dahil pinilit siya, kundi dahil handa na siyang palayain ang nakaraan. Pwede ba kitang ayain magkape mamaya kung tapos na ang trabaho mo? Mahinang tanong ni Rafael. Ang boses ay tila isang binatang unang beses pa lamang manliligaw. Tumango si Winona. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng araw. Sige Rafael, gusto ko yan. Walang madali ang pagbabalikan. Walang pilit na pangako. Nagsisimula sila sa simula. Tinatahak ang daan ng isang pag-ibig na itinayo mula sa katotohanan at pantay na pagtingin. Ang buhay ni Winona ay isang patunay sa isang napakahalagang aral. Ang utang na loob ay hindi isang habambuhay na sumpa na kailangang bayaran ng sariling kaligayahan. Ang tunay na pagmamahal, maging sa pamilya man o sa asawa, ay hindi kailanman magiging isang tanikala na sasakal sa iyong pagkatao. Ito ay dapat na maging mga pakpak na magpapalaya sa iyo. At sa sandaling matutunan mong mahalin at ipaglaban ang iyong sarili, kahit gaano pa kadilim ang naging gabi, palaging may naghihintay na liwanag ng bagong umaga.